Magandang oras mga ka-good news. Nako, totoo ngang merong kapangyarihan si Kibuloy na tumagos sa mga dingding na konkreto. Ito yung sabi ng kanyang mga diehard na miyembro. Kasi nakakalusot na naman si Kibuloy sa tinatawag na penetrating radar or GPR ng mga PNP. Pati na yung kanilang detector ng heartbeat ay nalusutan niya. Kaya meron yatang agimat. Kaya ito ang video nagpapakita ng patuloy na paghanap ng mga pulis sa kinaroroonan ni Kibuloy. At meron ding kunting karahasan na nangyayari dito sa pagsisearch na ito ng kapulisan. Panoorin natin ang video courtesy ng UN TV. Basag na ilong, sugat sa ulo, mukha, pisngi at iba pang bahagi ng katawan. Ilan lang ito sa mga tinamo ng 7 pulis. Nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC nang ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation. May ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Ito ang maganda dahil merong maximum tolerance at hindi lang yan, meron silang body camera ang lahat ng pulis dyan. Kaya merong ebidensya kung sino talaga ang nangunguna sa pananakit o kung totoo man yung sinasabing na sugatan yung mga membro at totoo ba yung sinabi na sila mismo ang mga membro ang nagsusugat sa sarili para sabihin na itong pag-search na ito ng kapulisan ay marahas. Kaya ang daming teknik diyan, no? Para lang matigil ito. Pero meron pang 30 days ito 1 month search sa buong compound ng lugar na ito. Kaya meron pang natirang mga 3 linggo. 3 linggo pa, mahaba-haba pang tatakbuhan ni Kibuloy dito. Ang nakapagtataka ay palipat-lipat yung heartbeat na ma-detect ng heartbeat detector. Kasi maraming maraming network of tunnels sa loob ng compound na yan. Talagang inihanda na yan para sa ganyang mga pangyayari. At merong mga bagong tip ng mga tipster na ang palabas daw diyan sa compound, ang dadaanan ay ang sewer o itong imbornal na tamang-tama lang na makakalusot ang tao. Kaya ito, panoorin natin sa bidyong ito. May isa namang lugar sa KOJC compound ang pinagtutunan ng pulisya matapos ma-detect ng kanilang ground penetrating radar ang signs of life sa lalim na 20 hanggang 30 metro. Posible umanong dito nagkakanlong si Kibuloy at mga kasama. Naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. May nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Talagang grabe yung resistance na nare-receive natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila. Grabe talaga yung resistance at we wonder why. Nag-ultimatum na rin ang PNP sa mga miyembro ng KOJC na tanggalin ang mga nilagay na barikada sa tapat ng compound para sa mapayapang dispersal. Being answerable to the law must take its course. Meron namang process dyan. Samantala, 2 umanong biktima ng human trafficking ang nasagip ng PNP at DSWD sa KOJC compound. Noong 2022 daw umalis sa kanyang tahanan ng isa sa mga biktima kasama ang isang KOJC member
kapalit ng pangakong scholarship sa Cebu. Nako. Pero dinala siya sa Davao at hindi na pinahintulutang makausap ang kanyang mga magulang mula noon. Hinikayat din ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang iba pang posibleng biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC na lumapit sa mga otoridad kasabay ng pagtitiyak sa kanilang proteksyon. Nako, talagang dadami na nito ang mga witness at mga biktima. Kaya mukhang katapusan na yata ito ng empire ni Kibuloy. Okay, so itong susunod na video, ito yung paghahanap ng kapulisan, sinusundan nila yung heartbeat. At dito sila dinadala sa imburnal na ito. Sa sewer. Okay, sa imburnal. At alam naman natin na ang sewer ay pwedeng daanan yan ng tao. Kasi kasyang-kasya talaga dyan ang tao. So ito ang video. Pasok sa ano? Doon nga sa daan. Daan na. Oh, dami, sir. Uy, dami pala. Bahala sila. Mga babae na pulis mo kami, hindi lalaki. Iya, usahan! Hindi ko pastor. Ang talino nyo naman. Sige, sige, bro. Andyan si Pastor. Renee! Pastor, nandyan ka ba? Renee, shoot, Renee! Labas ka dyan, Pastor! Pastor, labas ka dyan! Galing nga, narinig nyo yun? Galing din ng teknik nung isang lalaki, no? Kinalampag niya yung yung takip na metal na makapal na steel plate para sa malaman ng nasa ilalim na mayroong tao sa ibabaw. Teknik yun, kung nahalata nyo ay talagang sinadya, di ba? So ito, tingnan natin kung papasukin ito ng mga kapulisan. Itong parang manhole. Ato si Men. Ang trainer sa Pastor, baka dyan. Malay nyo. Baka matama. Wala, tatakbo na yan kapag ganyan kaingay. Siyempre, maririnig ito doon sa baba. Itong mga kalampag dyan. Kaya tatakbo na yun, di ba? Iba naman yun hanggang makalabas siguro, nakalabas na sa overnight lang yun ay pwede na silang lalabas doon sa kung saan man yung labasan ng imburnal. Sigurado ako sa dagat yan lalabas o sa ilog. So ito yan. Pinagtataka ko dito, ba't hindi nila ito pinasok? Dapat pinasok talaga yan para makita ang loob. Ayan. Walang tao, siyempre dumaan na. Kagabi pa. Okay, so ito yung huling update natin sa Maymatao sa paghanap kay Pastor Kibuloy at sa mga kasamahan nito. Ang huling update ay itong imburnal ang sinusundan kung saan ito lalabas. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kapag nagustuhan nyo ang mga videong katulad nito. Hanggang sa muli, God bless the people, God bless the Philippines.